Praise the Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Once again, this is a wonderful day na magtipon tayo at pasalamatan ang kanyang pangalan. Excited tayo palagi sa kanyang kabutihan. Puri. Excited tayo na magpuri at magpasalamat. At yun ang gusto ng Panginoon. Amen. This is a second Friday sa buwan ng July. At ang ating emphasis this week ay about discipleship, no? So yung aking topic ngayon is discipleship is imitating Christ. Discipleship is imitating Christ. At ang ating verse po ay matatagpuan sa Luke chapter 6 verse 39 and 40. Ready, begin. Tinanong sila ni Jesus na talinaga, mari kayang mag-akay ang isang bulag sa kapwa bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Kapag agad ng kahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos ang... So, let's pray. Lord, we give you glory today. We give you honor. We give you praise. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan, Lord. At kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang. Speak to us today. Use me as an instrument of your word. Salamat, Lord, sa opportunity at privilege na makapaglingkod sa iyo at kaming lahat dito, Panginoon, ay makapaglingkod. Kami man ay nakatayo or nakaupo man or what we are doing, Lord, for your glory today. It is for your glory, O God, para sa iyong kalwalhatian. Kahit, Lord, sa mga Zoom ngayon, kahit saan panig ng mundo, Panginoon, sa Pilipinas at sa ibang bansa, dalangin ko, Lord, yung pagkilos mo, abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Abutin mo, Lord, ang kanilang mga pangailangan. I-provide mo, Lord, ang kanilang pangailangan. Kumilos ka, Lord, sa kanilang buhay. And the Holy Spirit, we invite your presence. And thank you for your presence, that you promise that you will never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon, ginagamit mo kami bilang instrumento, Lord, para mapahayag ang iyong mensahe, ang iyong salita. At Lord, use me today, Lord, na makita ang iyong kalwalhatian, Lord, sa aking buhay. Speak through me, O God, today. Lord, open our spiritual ears, our spiritual eyes, na mapakinggan namin ang iyong gustong ipahayag sa amin. At makita namin, Lord, yung gusto mong ipakita sa amin sa umagang ito. We give you glory today. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Worship is imitating Christ. At yung ating topic is kalarawan ni Kristo. No? In His Great Commission, His disciples, or in His Great Commission to His disciples, the Lord Jesus commanded them to go into all the world and make disciples of all nations. He wants disciples, not only converts, okay? Not church-goers, but disciples. Sabihin natin, disciples. Disciples. Mga alagad. Yan. This is because only true disciples can truly be changed by God and be used for the purposes of God. Kaya ngayon, let us study this purpose of the Lord in making disciples out of believers. At makikita nga natin sa binasa nating verse na, dalawang verse na pag talinhaga siya na paano maakay ng isang bulag, yung kapwa niya bulag. Talagang pareho silang mahuhulog, no? Sa hukay kapag ginawa nila yung ganong bagay. At makikita natin dito na yung sa may verse 40, yung desire ni Jesus Christ na tayo ay maging tunay niya na tagasunod. Tunay niya na mga disciples. Gusto kong magkwento ng isang kwento na may isang farmer na nagkakita siya ng itlog, no? So yung itlog kinuha niya at nilagay niya doon sa palimliman ng itlog ng manok, no? So isinama niya yung itlog na yon sa mga itlog ng manok at sa madaling story naging sisiw, no? Naging sisiw yung mga itlog. So nung naging sisiw, kung ano yung alam na mata natin yung manok, sumusunod sa kanyang mga sa inahin niya, tapos yung isinamang itlog ay simple naging sisiw rin, pero hindi siya sisiw. Isa siyang agila. No? Isa siyang agila na naisama doon. Pero dahil yung kasama niya ay manok, yung kanyang galawan ay manok. Di ba? Tumutuka siya ng parang manok. Tapos, kumakahig siya ng parang manok. At hanggang sa lumaki lang lumaki. No? Yung sa kanila hanggang natubuan ng pakpak. Lumaba yung mga balahibo. At habang naghahanap sila ng mga pagkain, itong agila, parang may napansin siyang kakaiba na parang bakit parang difference ako doon sa kasama ko. Yung balahibo ko iba, yung
yung mga muscle ko iba at yung tangkad ko iba. Nakapag-isip siya. At habang siya ay palaging naglalakad o silang grupo ay palaging naghahanap ng pagkain, parang may narinig siyang mga huni na parang iba sa kanyang tinga. No? At yun pala, yung nanay niya ay naghahanap sa kanya, yung kanyang nanay na eagle. No? And then, talagang nag-isip siya, ano ba ako? Manok ba talaga ako? Or katulad ba talaga ako sa mga kasama ko na talagang puro lang kahig? No? Minsan, nakadalawang kahig pero wala pang tuka. No? And then, hanggang sa huli, na parang gusto niyang ma-explore yung kanyang sarili. And then one time, nung narinig niya yung pinakamalakas na tunog na, alam mo naman yung eagle, di ba, napakahaba yung tunog niya. Tapos, parang na-spread na niya yung kanyang pakpak. At parang gusto niya lumipad. At nung siya ay na-spread na yung pakpak at try niyang lumipad siya, nung lumipad, napakasarap pala. At hanggang sa ma-realize niya na ako ay hindi pala manok, kundi ako ay isang eagle. Marami sa ating mga Kristiyano na ang ating pamumuhay ay parang nandoon lang palagi sa level na, Lord, I am nothing. Lord, parang yung buhay ko ay hanggang doon lang. But we will discover sa story that our identity is not only in this world, but our identity is in Christ. Amen, mga kapatid? So sa ating topic ngayon, maintindihan natin na hindi lang gusto ng Panginoon na we are church-goers, okay? Converts lang, or taga-attend lang, or taga-upo lang sa church, kundi gusto ng Panginoon na tayo ay maging disciples. So yung tanong ngayon, paano nga ba makatutulad ang alagad sa Panginoong Hesus? Okay? How can the disciple truly imitate the Lord Jesus Christ? That is our question today. How can the true disciples, or how can the disciple truly imitate the Lord Jesus Christ? Paano niya ma-imitate si Jesus Christ? Sa pamamagitan ng pagtulad mismo sa Panginoong Hesus. Sabihin natin, sa pamamagitan ng pagtulad mismo sa Panginoong Hesus. By imitating and following Jesus Christ Himself. Sabihin natin, by imitating and following Jesus Christ Himself. Pero paano ma-imitate ng isang Kristiyano si Jesus Christ kung hindi siya nagbabasa ng Bible? Yun yung tanong. Paano ma-imitate ng isang Kristiyano o nagdi-desire or humahangad or naghahangad ng isang tagasunod o bilang tagasunod ni Kristo kung hindi siya nagbabasa ng Bible, kung hindi siya umaattend ng church, kung hindi siya umaattend ng Bible study, okay? Kung hindi siya dumadalo sa mga gawain ng iglesia, paano niya ma-imitate si Jesus Christ? Hallelujah. English version, basahin natin sa NIV. Jesus went up, ready begin. Jesus went up on the mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed the 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have authority to drive out demons. Sa ibang version po, o sa King James Version, sabi niya sa ibang version, to have power to heal the sickness, or to sa may verse 15. Sabi niya sa ibang version, to have power, or to give them power to heal diseases, and to cast out demons. So makikita natin dyan, anong ginawa ni Jesus Christ? Ang ginawa niya, called to him those he wanted. Okay? Kung sino yung gusto niyang tinawag niya, at anong nangyari? Yung tinawag niya ay, they came to him. Tinawag sila ni Jesus, at yung mga tinawag, sila ay lumapit. Dahil mayroong tinatawag, nakarinig na nga, pero ayaw pa lumapit, bingi yung tinga. Di ba? May mga ganon. Pero, nung nakarinig yung mga disciples, they came to him, o they came to Jesus. At nung sila'y lumapit, anong nangyari? He appointed them. Sabihin natin, he appointed them. Sa may verse 14. Okay? He appointed them. At sunod, ang makikita natin, they might be with him. So yung tinawag ni Jesus Christ, lumapit kay Jesus Christ, inappoint niya na maging disciple, pero kasama niya palagi. So hindi lang niya tinawag, kundi pinapakita niya, ganito ang gawin.
Imagine, for almost 3 years niya na naging kasama, or more than 3 years na naging kasama, talagang nailipat niya yung gusto niyang mailipat na dapat gawin ng mga disciples bago siya umakyat sa langit. Kaya dito makikita natin yung intimacy ng mga disciples kay Jesus Christ. Kung ano ginagawa ni Jesus Christ, how He preached the gospel, how He healed sicknesses and diseases, kung paano niya pinapagaling yung mga may sakit, at kung paano niya pinapalayas yung mga masamang espiritu or yung mga demons. So, kasama sila ni Jesus every day. Amen, mga kapatid? Sino gusto dito na palagi nating kasama si Jesus? Amen. Kung gusto nating palaging kasama si Jesus Christ, nandyan yung presence ng Holy Spirit. Amen po, mga kapatid? At anong nangyari? No, that they might be with Him, that He might send them out to preach the gospel. Tinuruan niya kung paano mag-preach, and then tinuruan niya kung paano magpagaling ng mga sakit, at tinuruan niya kung paano magpalayas ng mga demons. So yun pala yung sikreto para maging totoong disciples. Dapat palagi natin kasama si Jesus Christ. Palagi natin kasama yung kanyang salita. Amen? Palagi natin kasama yung kanyang salita. Palagi natin kasama yung kanyang presensya. And then, kung mababasa nga natin yan, yung verse na binasa natin kanina, na walang alagad na above sa kanyang teacher. So, ang marapat na pangwakas na layunin ng sino mang alagad ay ang matulad sa Panginoon sa kanyang pag-iisip, pag-uugali at pamumuhay noong siya ay narito pa sa lupa. Ang isang alagad na naturuang lubos ay nababago at nagiging katulad ng kanyang Panginoon. Hallelujah! Napakaganda po, mga kapatid. So, ang tanong, kailan ba nababago ang alagad? Yun yung ating tanong. At mayroon tayong dalawang point dyan kung kailan nababago yung mga alagad. When does the life of true disciple change? Okay? Kailan nababago ang alagad na sumusunod sa Panginoon? Pag siya ay lumalapit sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa umagang bang ito ay patuloy ba nating dinidesire na maging malapit pa tayo sa Panginoon? In the Old Testament, may mga distance yung paglapit nila. Diba? Sa Panginoon, mayroong malapit doon sa most holy place. Mayroong medyo distance na mga ilang meters. At karamihan lang sa mga Israelites, sa mga malayong lugar lang. Doon na sila sa labas. Natatanaw lang nila. Kaya si Moses na palaging nagpe-pray at close siya doon sa presence ng Panginoon, sa Yahweh, nagniningning yung kanyang mukha. No? Dahil doon siya mismo close. Napakalapit niya sa presensya ng Panginoon. Gaano mo gusto kalapit sa Panginoon sa umagang ito? Isang quotation, ang liit ng tingin mo sa Panginoon kasi malayo ka sa Kanya. Bakit hindi mo subukan lumapit para lalo mo makita yung Kanyang kaluwalhatian? Hallelujah. Kapag siya ay lumapit sa Panginoon, when He comes and allows Himself to be changed by the Lord Jesus Christ. Amen? Sabi niya sa may 13 kanina, Jesus went up on a mountainside and called to Him those He wanted, and they came to Him. They came to Him, those disciples na tinawag niya. Lumapit sila sa Panginoon. Panginoon, mga kapatid, kung wala tayong gutom at uhaw na lumago sa Panginoon, kung ano yung kinaroroonan mo ngayon, ganyan ka lang palagi kung wala kang desire na lumapit at lalong makilala sa Lord sa buhay mo. Hindi mo maintindihan yung kanyang plano. 1 Corinthians, sabi na sa may verse, yun sa Tagalog version, sabay-sabay nating basahin. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong, verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalagayan, brother. At ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Napakaganda po, mga kapatid, ang sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. Yan o yung ibig sabihin ng talukbong sa English version is yung veil. Okay? Veil,
represents spiritual blindness or lack of understanding that prevent people from fully grasping the truth of the gospel. Yung veil, yun yung spiritual na pagkabulag at kulang ng pag-intindi sa Panginoon na yun ang umahadlang sa mga tao upang hindi nila makilala o hindi sila maliluwanagan ng katotohanan ng salita ng Panginoon at ng kalwalhatian ng Panginoon. It symbolizes a barrier called by sin and human nature that hinders a person from truly turning and understanding the Lord. Yun ang naghadlang sa kanila yung, di ba, dito sa Saudi Arabia, makikita natin yun, yung mukha nila may tabo, no? Hindi mo masyado makilala, o mata lang ang makikita mo. Yun ang mahadlang, no? Para hindi mo makilala yung isang person. When someone turns to the Lord, this veil is removed, allowing them to see the truth with clarity and experience the transformation or transformative power of God's grace. Kung lumapit ang tao sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, amen mga kapatid, kung siya ay lumapit, natatanggal yung veil na yon, yung pagkabulag niya, nahuhugasan yung kanyang spiritual na paningin, at makikilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Nagiging klaro. Maraming Kristiyano ngayon mga kapatid, they have spiritual cataract. Malabo ang kanilang mata. Dahil hindi nila kilala, kundi malabo yung kanilang paningin. May mga tao nakadepende lang yung kanilang pagkakilala sa ibang tao rin. Kaya yung mga tao sa Berean, no? Sa Acts ba yun? Kung anong pinipres ni Apostle Paul, sinisiyasat nila kung totoo ba ang sinasabi ni Apostle Paul tungkol sa Panginoon. So anong mangyayari o anong kaparaanan ng Panginoon para tayo ay magbago o maging totoong alagad kapag tayo ay lumapit sa Panginoon? Pangalawa po, kapag bumalik na ang ating Panginoon. When Jesus returns. Sinong excited dito sa pagbabalik ng ating Panginoon? 1 John chapter 3, verse 2 and 3. Basahin natin sa Tagalog version. Sabi niya, mga minamahal na anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ang ganda ng sabi ng verse. Dear friends, now we are children of God, and what we have and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him. Amen? Sabihin natin, for He appears, okay? When He appears, sige, sabihin natin, when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is, and everyone has this hope in Him, purifies himself just as He is pure. Ang sino mang makikita sa Panginoon, which is He is pure, ipupurify rin niya yung kanyang sarili. Magiging banal siya kung paanong naging banal ang Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya napaka-excited na bagay ito na Lord, yung nakikita ko ngayon sa literal, mababago ito. Amen? Mga kapatid, yung buhay ko ngayon na magulo, pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng restoration. Amen kapatid? Magkakaroon ng completeness pag dumating ang Panginoon. Dito sa mundong ito, habang nandito tayo, there is no perfect life habang nandito tayo. Kahit gusto natin maging perfect, may mga problems talaga siya. Pero alalahan natin kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, temporary lang yan. Sabihin mo sa iyong kapatid, temporary lang yan kapatid. When Jesus returns, He will change it all. Amen. Para sa kanyang kalwalhatian. Palakpakan natin ng Panginoon sa mga ito. Pangalawa po, sa pamamagitan ng pagtulad, sa mga tumulad din naman sa Panginoong Isos. O yan yung ating pangalawang point, no? Mga kapatid, kung paano natin ma-imitate si Jesus Christ.
sa pamamagitan ng pag-imitate or pagtulad sa mga taong tumulad rin sa Panginoong Hesus by imitating those who also imitated the Lord Jesus. By imitating those who also imitated the Lord Jesus. Yung nagawa kong isang quotation na napakaganda, the life you live is a Bible to those who do not read the Bible. Yung sa pamuhay mo na buhay ngayon, para sa mga taong hindi nagbabasa ng Bible, ay parang Bible sa kanilang paningin. Sasabihin nila, yan ba? Ganyan ba ang mga binago ng Diyos? Ganyan ba ang mga born again? May mga nagsasabi, kagagaling lang daw sa simbahan, pero pagdating sa bahay, yung mga pinggan at mga plato, nagsisiliparan eh. No? Kaya sabi ng pari doon sa harapan, sabi niya, magharap kayo sa iyong katabi at saka sabihin niyo na peace be with you. Peace be with you, peace be with you. Noon naman yung tatay na nakaharap doon sa kanyang manugang, sabi niya, hindi peace be with you ang kanya sabi. Salot ka sa buhay ko, sabi niya. Mga kapatid, habang nandito tayo sa mundong ito, lalo tayo, kapag tayo Kristiyano, yung magkikita sa buhay natin ng mga taong hindi nagbabasa ng Bible, napakalaking impact, mga kapatid, sa kanila. Kaya sabi niya dito, your Christian life can be a strength or a stumbling block to those who are just starting and growing believers in the Lord. So be a good example for the glory of God. Okay, sabihin ulitin natin, your Christian life can be a strength or a stumbling block to those who are just starting and growing believers in the Lord. Pwedeng maging strength yan sa paningin ng tao, yung buhay mo, pero pwedeng maging stumbling block rin ang buhay mo sa iba. Kaya sabi niya, to be a good example for the glory of God. Kaya sabi natin basahin, ang pag-alagad. Ito ay isinsalin lamang sa bawat panahon. Ito ay minamana mula sa mga taong nag-aanghangad ay matulad sa Panginoong Hesus. Kaya nga, ang makapagsasalin lamang ay yaong mga naalagad na rin. Kung hindi gayon, maliligaw lamang. Wika nga ng Panginoon, hindi maaakay ng bulag ang kapwa niya bulag. Pareho lamang silang mapapahamak. May mga taong labis ang tiwala sa sarili na hindi sila maturuan o nagpapaturo sa iba. Ito ay banyaga sa larangan ng pag-aalagad. Ang ganito ay kapalaluan at makasariling nagkukubli sa likod ng palsong espiritualidad. Malalim ang Tagalog yun, no? Sa katotohanan, ang nasusunod sa buhay ng ganoon ay ang sarili at hindi ang Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin? Kung ating titingnan, gusto ng Panginoon na sa ating pamumuhay o sa ating pagdidisipulo, talagang totoong buhay ni Kristo ang ating ipakita. Pero hindi minsan may iwasan, no? Mayroong si John the Baptist, mayroong siyang disciples, pero walang problema na dahil ang itinuro rin niya ay tungkol sa Panginoon. Nakakalungkot, may mga grupong mga iglesia ngayon na hindi na nakikita si Kristo. Grupo na nila, no? May nabuong Mindanao na grupo nga, may blood compact pa sila pag mag-member ka sa kanilang simbahan. No, mga kapatid? So napakahalaga na yung totoong disciple o yung totoong nagdi-disciple ay mayroon siyang malalim na pagkakilala sa Panginoon. Kung paanong dapat tayong mag-ingat sa mga bulaang tagapagturo, dapat din naman tayong tumulad sa mga totoong naalagad at nag-aalagad na. Ang tawag dito kasi yung disciple and discipler. Diba yung time na yun na nag-preach ako na kung bawat isa lang sa atin ay mag-disciple ng isa. Kung for example, 20 tayo ngayon, 20 tayo. Next year, magiging 40 tayo. No? At yung 40 na yun, ang mag-disciple ng bawat isa, doble na. Ganon kaganda yung tinatawag na multiplication. Dahil kapatid, hindi tayo mga manok. Tayo ay mga agila. Amen? Sabi sa Bible, they will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen, mga kapatid? Makaranas ka man ng problema, pero mas above ka doon sa problema. Kaya gusto kong i-challenge kayo na pag-aralan nyo ang karakteristik ng eagles. Napakaganda. Napakatalas ng mata. Kahit pagkain na nakatago doon sa ilalim ng puno, kaya niyang makita. Kahit yung isda na minsan kalahating metro na nandoon sa tubig, kaya niyang kunin. Yung kanyang kamao parang 5 times sa lakas ni Pacquiao pag mag-umawak.
Ganun kalakas yung agila, mga kapatid. Pero hindi nyo ba naranasan na sa buhay ng isang agila, mayroon siyang, I don't know, kung 3 years or every 3 years na namamalat siya, no? Natatanggal yung kanyang mga balahibo, okay? Natatanggal lahat. Tapos, habang natatanggal yun, mayroong oil na lumalabas sa kanyang katawan at nagtatransform yung kanyang buhay or pumapalit yung kanyang mga balahibo. Yung tuktok niya ay pumapalit ng bago. Sa buhay natin, without the power of the Holy Spirit, kapatid, amen, hindi matransform yung buhay natin. Amen? So, hindi pwedeng, Lord, kunin mo yung problema. Hindi. Yung panalangin dapat, Lord, bigyan mo ako ng lakas na harapin ang mga problema. Give me power, give me strength, Lord, na harapin yung mga problema. Dahil yung problema, kakibat na sa buhay yan, kapatid. At hindi malalaman yung pagkamagiting mong isang agila kung walang problema at walang unos nung dumarating sa buhay natin. Sino ba ang maaaring tularan ng mga alagad maliban sa Panginoon? Who else can the disciples follow beside the Lord Jesus Christ? Number 1 is inimok ni Apostol Pablo, ang mga taga-Korinto na tularan siya at ang kanyang pamumuhay. Okay? Corinthians chapter 4, verse 16 to 17. At basahin muna natin sa Tagalog version. Kaya hinimok or kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Okay, sabay-sabay natin, verse 17. Dahil dito, papunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Palalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga prinsipyo ring iyan ang tinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Therefore, I urge you to imitate me. No? As I imitate Christ, no? Sabi niya sa verse, no? For this reason, I am sending to you Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. Sabihin natin, who is faithful in the Lord. Sabihin natin, who is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus. Yan. Which agrees with that I teach everywhere in every churches. And sinisipay niya yung sinabi niya na who is faithful in the Lord. Gaano tayo katapat? Gaano tayo ka-faithful? Gaano tayo katibay? Gaano tayo kamasunurin? Kung titingnan si Jesus Christ sa ating buhay. Naman tayo inutosang tularan ang lahat ng mga tagapagturo o propeta. Okay? Ang inuutos sa atin ay ang kilalanin ang mga taong ipinagkaloob ng Diyos sa atin at tularan ang kanilang mga halimbawa sa pagtulad din sa Panginoong Hesus. Kanya ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Follow my example as I follow the example of Jesus Christ. Ito pa yung isa. Okay, sabi niya, basahin natin sabay-sabay si number 2. Inuutos din, tama? Inuutos din na alalahanin ang unang mga namuno at tularan ang kanilang pananampalataya at pamumuhay upang makilala natin ang parehong Panginoon na nakilala natin. Sa itong mga huling mga panahon, itong mga last years, the last few years, may mga nagsabi na si Jesus Christ daw ay may asawa, may mga anak, may mga natagpuan pa daw silang mga evidence. Okay? At si Jesus Christ daw ay hindi totoong namatay. Maraming mga haka-haka. At maraming hindi kumikilala na si Jesus Christ ay galing sa langit. Pero sabi sa Bible, siya ay Diyos na bumaba. Amen? Siya ay nagpakatao. Siya ay namatay. He rose from the dead. Dahil sabi sa Bible, kung hindi siya namatay or hindi siya nabuhay mula sa mga patay, our preaching is nothing. Amen? Our faith is nothing. Yung panampalataya natin walang saysay. Jesus Christ died, but He rose from the dead. Joseph Smith died, but he is still in the grave. O, di ba? Founder ng isang religion. Muhammad died, but Muhammad is still in the grave. But Jesus Christ died, and He rose from the dead. That is good news. Lakpakan natin ang Panginoon. That is good news. Amen, mga kapatid. Nabuhay si Jesus Christ. And right now, He is seated in the throne of the Father. Believers must have a thirst for the presence of God to grow and eagerly study the Word of God and have a deeper understanding about God
so that they can grow and become a good example for the believers to follow. Thank you, Pastor Jim, no? Sabihin natin, believers must have a thirst for God, for the presence of God. Sige, sabay-sabay tayo. Believers must have a thirst for the presence of God to grow and eagerly study the Word of God and have a deeper understanding about God so that they can grow and become a good example for the others to believe, for the other believers to follow. So, napaka-importante na mayroon tayong uhaw. Amen, mga kapatid? Yun yung quotation. Mayroon tayong uhaw sa presensya ng Panginoon para tayo ay lumago. At pag sinabi niyang eager kasi, yung eagerly study the Word of God, yung talagang hindi ka kompleto na, yun lang. Kaya nga sa mga version ng Bible pa, iba-iba yan eh. Kasi mayroong binabasa mo pa lang yung version, maintindihan mo na. Yung in-encourage nila yun sa Tagalog version ngayon is yung magandang mabuting balita Biblia. Kasi pag binasa mo ng mabuting balita Biblia, parang naka-interpret na siya. Unlike sa ang dating Biblia na marami ka pang i-research sa mga wording. No? NIV, English Standard Version, napakahalaga yung desire natin, yung eagerness natin na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sino palagi ditong uhaw at gutom sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pag-study ng salita ng Panginoon, para lalo siyang lumalim or lalong lumalim ang kanyang pagkakilala at pagkaintindi sa Diyos para siya ay lumago at maging magandang halimbawa sa mga ibang Kristiyano na tagasunod. Hallelujah, Jesus. So, ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nahahayag sa inyo ng salita ng Diyos, isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Jesucristo ay hindi magbabago. Kailanman siya ay kahapon, ngayon at bukas. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kung siya ay napakabuti nung panahon, hanggang ngayon, siya ay napakabuti pa rin. Kung siya ay nagpapagaling nung unang panahon, hanggang ngayon, siya ay nagpapagaling pa rin ng mga may sakit. You know, ang palaging, yung devotion naman kanina, naalala ko, na yung palaging concern ang Panginoon sa buhay natin, yung spiritual life natin. Tama, mga kapatid? Kasi pag yung spiritual life natin apektado, pati yung ating physical apektado yan. Na spirito ng buhay. Pag apektado yung ating physical na life, apektado rin yung ating material na buhay. Kasi may tatlong pakwan yan aspito spiritual, physical, and financial Minsan, nidil natin na umiinom tayo ng gamot para gumaling yung ating sakit, pero yung problema pala niya, spiritual pala. Hello mga kapatid, nasunod po natin. Kaya, kailangan yung spiritual natin, maayos natin yung ating relasyon sa Panginoon. Amen? Yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating pamumuhay. Kasi minsan, may mga bagay sa ating physical. Amen? May mga bagay sa ating minsan financial. Na pag maayos yung spiritual natin, siyempre, pag magaling yung katawan mo, makapagtrabaho ka. Amen, mga kapatid? So, doon tayo palagi focus sa spiritual para yung ating physical at ang ating financial ay maging okay. Ibig sabihin, palagi nating unahin ang Panginoon sa buhay natin. Palagi natin siyang alalahanin sa lahat ng oras because ang Panginoon ay makapangyarihan. Number 3, yung iniatas din sa maging halimbawa rin tayong matutularan ng iba at makapag-alaga din naman sa kanila. Okay? He also required that we become examples for others to follow and be able to serve them as well. Nasusundan po natin mga kapatid, inaatas din na maging halimbawa rin tayong matularan ng iba at makapag-alaga din naman sa kanila. Hindi lang tayo ma-imitate nila, at the same time, we are serving them. Hindi lang na sinusundan nila yung buhay natin, na ganito si Tatay Claudio, mabait, masipag. Di ba? Kahit mahina-hina na minsan yung busis, pero malakas pa rin sa Panginoon. Pero, makakapag-serve pa rin siya sa Panginoon. Amen? Na sinong nakalala sa inyo sa Old Testament na mayroon silang kalaban na yung isa nilang kamay nagtatrabaho pero yung isang kamay may armas? Di ba? Mayroon sa Bible? Nehemiah. Ang tindi nila pag maglingkod sa Panginoon, no? Alalahanin natin kapatid, pag tayo ay maborn again at magkakilala sa Panginoon, hindi ka na ordinary Christian, you are an army na. Army ka na. Amen?
ilagay mo na sa sarili, kung ikaw ay isang taong sumampalataya at ibinigay mo ng buhay mo sa Panginoon, army ka na. Magmula nung ibinigay mo sa Jesus Christ, ang iyong kinakaharap ay laban ng buhay araw-araw. Amen. At tinatandaan ka na ng Diablo. Kalaban ko na to, hindi ko nakasama to, di ba? Hallelujah. Verse 1 and 4 ng Timoteo, 2 Timothy. Basahin natin, sabay-sabay tayo. Nagising pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Malapit na tayong matapos. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Jesucristo. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Jesucristo. Ang isang kawal ay hindi magiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. O, di ba, mga kapatid, ang una niya sinabi, magpakatatag, be strong. Ay, paano ka maka-encourage sa iba kung mahina ka, di ba? Kailangan maging strong ka kahit yung katawan mo. Alam mo, minsan yung katawan natin, sumusunod minsan sa kung ano yung iniisip natin at sinasabi. Sino yung naniniwala niyan? I really believe that in my life. Na kung ano ang sinasabi mo araw-araw, parang yun ang nangyayari sa buhay mo. Pag sinabi mo, wala namang pira ko yan, wala talagang pira eh. Parang mahirap yung pira, di ba? Pero Lord, kahit wala akong pera ngayon, I know you are my provider. You will provide. Amen. Dapat na namintindihan yung mga kapatid sa buhay natin. So, be strong in the Lord. At ipagkatiwala natin, o sabihin nyo, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming mga witnesses o mga saksi, ituro mo rin sa mga tao mapagkatiwalaan. At may kakayahang magturo. Kaya kayo ngayon ang nakaupo dito, I believe na pagdating ng oras, iba sa inyo magiging pastor, magiging missionary, magiging evangelist. Amen, mga kapatid? Agree ba kayo doon? Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. O sa ating pagtapos ngayon, mga kapatid, ba makakatulad ang alagad sa Panginoong Hesus? Yung kanina number 1 nga, makita natin dyan, yung una, sa pamagitan ng pagtulad mismo sa Panginoong Jesucristo. Amen? By imitating Christ. Pangalawa, sa pamagitan ng pagtulad sa mga tumulad din naman sa Panginoong Jesucristo. By imitating those who also imitated the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung tayo ay mga Kristiyano, kung may nakikita tayo dito sa church minsan, sa mga kapatiran natin, na pwede natin i-imitate yung mga magagandang bagay, diba? Kung may nakita man tayo yung mga ato dito, yung parang stumbling block or parang pwede kang humina, ipanalangin natin, kapatid. Dahil hindi tayo perfect, no? Panalangin natin kung may mga nakita tayong mga failure sa ating kapatid. Dahil naniniwala ako na ang Panginoon ay kayang magbago because our transformation ay hindi pa tapos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang Panginoon ay hindi pa tapos sa buhay mo. So, yung encouragement ko sa ating lahat, imitation means to follow the example of Jesus Christ or to follow the example of someone. It involves not just mimicking, yung malalim na English, outward actions, but also cultivating the same character, motivation, and inner life as a model. Yung imitation daw is to follow the example of someone's na hindi lang sa outward appearance niya or mimicking outward actions, but also cultivating his character. Amen, mga kapatid? His character, motivation, and inner life as a model. At kung makita natin yung mimicry, mga mimicry versus imitation, mimicry is a more superficial art of copying outward behavior. Lang siya doon sa outward lang na appearance. Yung pagkalaot niya, nakikita natin sa Facebook, yung mga impersonator na sinasabi niya yung ganitong karakter, pero yun ay outward lang. Without understanding the underlying motivations. Pero yung imitation, eternal transformation, sabi niya dito, spiritual imitation is about personal growth and transformation. Sabihin natin sa ating sarili, I must grow. Kailangan kong lumago sa Panginoon at matransform yung buhay ko. By striving
to embody the qualities of a spiritual life model, further understanding of faith, develop a close relationship with God, become more Christ-like in their character. Let's all stand this morning. Hallelujah. Napakasimple lang yung ating mensahe na pakinggan ngayon, but I believe God will continue to reveal His will and purpose, okay, sa ating buhay. Sabi niya, by striving to embody the qualities of a spiritual life model, deepen their understanding of faith, palalimin pa yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Develop a closer relationship with God. Lord, I'm here. Gusto ko, Lord, na ma-develop pa yung aking malalim at malapit na relationship sa iyo. And then, yung pinaka-mahirap na kailangan natin tulong ng Panginoong Hesus, ang tulong ng Holy Spirit is to become more Christ-like in their character. Kapatid, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to know you more. Gusto ko pang makilala kita. Pero Lord, sa aking desire na makilala pa kita sa buhay ko, may mga dapat na baguhin. May mga dapat na baguhin sa aking pananalita, may dapat baguhin sa aking buhay, may dapat baguhin sa loob ng aking puso. At hanggang hindi nababago o hindi ako mag-desire na magbago, hindi magkakaroon ng manifestation yung pagkilos ng Panginoon at ng karakter ng Jesus Christ sa buhay natin. To be an imitator of Jesus Christ, we must be willing, amen, to obey Him, to allow Him to transform our life. Mga kapatid, sa buhay natin minsan, napakaraming mga nangyayari at minsan nakapokus tayo sa mga bagay na nangyayari, maybe problems, maybe situations, maybe mga bagay na hindi mo pa hinahangad. Minsan parang nakapako na lang doon yung isipan natin at ating buhay, at minsan yun yung hadlang na hindi tayo lumago. Pero gusto ng Panginoon, kapatid, bitiwan mo yan at lumapit ka sa akin. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, walang karapat-dapat o walang worthy na mga disciples na sumunod sa akin kung hindi nila iwan. Kung patuloy silang lumingon doon sa pinanggalingan nila, kung hindi nila iwan yung mga plano nila sa kanilang mga gulang, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero para kayo ay magiging worthy at karapat-dapat sa pagsunod sa akin, kalimutan yung mga bagay na humihila pabalik. Asundin yung aking salita. Tignan natin sa ating puso na habang tayo ay mabuhay dito, this is our desire, Lord God, na mayroon akong pagkauhaw sa iyong presensya, Lord God. It me, Lord, today, Lord, our desire, sabi mo, hinauhawan kita, aking Panginoon, hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. Hallelujah, Jesus, Lord. Di man nasasaktan, di pa rin ito makahanap sa ulisin ng kanil, Lord. Sa tulog ko may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita. Hallelujah, Lord. Maranasan pinagpupurihin kita habang nabubuhay. Pinahin ka, O Diyos, sambahin ka. Bigyan sa prayer, kapatid, sa buhay mo. Gawin mong panalangin ito. At habang kinakanta mo itong awit, ang
ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyong buhay. He's doing something in your life, in your heart, in your life today. His power and His presence. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagdulog ko. May kagalakan, wala akong ibang nais, Lord, hallelujah, kundi ang makita ka. Kalwarian mo'y maranasan, pinangin kita habang nabubuhay. Hinain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah, Lord. This is our desire today. Kilalanin ka namin, Lord, sa aming buhay. Lord, kahit gaano man kami katagal, years man, o may mga pagkristyano kami, o mga kapatid kaming baguhan ngayon, fill our hearts, Lord God. Fill our hearts with desire, Lord God, na kauuhawan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. I-desire ka namin, Lord. Hallelujah. Ang daming mga bagay, Lord, na umaagaw sa amin, mga problems. We are focused sometimes sa mga problems, sa aming karamdaman, sa mga sitwasyon na nangyayari in our surrounding. But right now, Lord God, let it be, Lord God, hallelujah, that your Spirit, O God, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay kumilos sa aming buhay, Lord. Palayain kami, mahugasan yung aming isipan, mahugasan yung aming puso, Panginoon, Lord. At magkaroon kami ng bagong desire, bagong naisin sa aming puso, Lord. Lord, I want to know you more from now, Lord God. Lord Jesus, I want to know you more. Gusto kitang makilala. Gusto kita, Lord, na mayakap. Gusto ko, Lord, na maging malapit pa sa iyo, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo yung aking problema. Ibinibigay ko sa iyo yung aking mga kabigatan, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo yung aking mga sakit, yung aking mga nararamdaman. Until today, Lord, palit tayo, Panginoon. Palitan mo ito ng kapayapaan. Palitan mo ito, Panginoon, ng pag-ibig. Palitan mo ito, Panginoon, ng kagalingan in the name of Jesus right now, Lord God. Let it be, Lord, na sa umagang ito, Panginoon, maranasan namin, Lord, na yung mga anak, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Kahit, Lord, sa online na naka-tune in ngayon sa Zoom, I pray, Lord God, let it be. Hallelujah, Lord God, na maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord God. Para makaranas kami ng totoong imitation, real na pag-imitate sa Panginoong Jesucristo, Lord God. Hindi lang, Lord, sa mga pagkilos, kundi sa desire na sabi ni Jesus Christ, not my will, but your will be done, Father, in my life. Hallelujah, Jesus, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Yes, Lord. Kalwalhatian mo'y maranasan tuwing na purihin kita habang nabubuhay. Ilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah, Lord. Lord, sa umaga ito, pinupuri ka namin. Inasasalamatan ka namin. Salamat sa mga yakap mo, Lord. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Malaya na kami ngayon. Binigay na namin sa iyo, Lord, yung mga kabigatan namin, Lord. We will mauuwi kami, Lord, sa aming mga accommodation na we are inspired, we are delivered, we are refreshed, we are healed, Lord God. Salamat, Panginoon.
salamat, Panginoon, as we continue to partake, Lord, ng iyong katawan at ng iyong dugo na nagsisimbolize, Lord. Let it be, Lord, na patuloy naming maranasan. Pumutihan mo sa aming buhay, Lord. I pray for revival sa church na to. Revival, Lord. More souls will be added in this church, Lord God. Maraming kaluluwa ang maakay, maraming kaluluwa ang maborn again sa lugar na to, Panginoon, na ang kanilang desire, ang kanilang naisin o ang kanilang kinukuhawan sa lugar nito, Panginoon, na yung presensya mo mismo, Lord, sila ay pumupunta sa lugar na to dahil nararanasan nila, nararamdaman nila, Panginoon, ang pagkikilos mo sa kanilang mga buhay. Kaya salamat, Panginoon. Bless our Pastor Jeep, Lord God. Bless his ministry, bless his plans, his disciple, Lord Church, in Jesus' first ministry here in Barangay Otso, Lord God. Bless mo mga leaders, bless mo mga deacons, bless our finances, Lord God. More money to come in this church. Financial breakthrough, Lord God. At marami ka pang idadagdag, Lord, sa lugar nito ng mga kaluluwa, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga pamilya namin. Lord, ang mga nakakaranas, Lord, ng mga kapatiran namin na may mga sakit ang kanilang pamilya. In Jesus' name, healing in Jesus' name. Nakakaramdam ng mga problema, Lord, restore it. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ibang nais kundi ang makita ka, kalwalatian mo, maranasan tuwi na pupurihin kita habang nabubuhay. Kilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah, Lord. O Diyos, sambahin ka. Amen. Masagit palakpakan natin si Lord sa buhay. Amen. God bless. Amen. Amen. Bye. God bless.